Hindi pa rin nagpapakita si Senador Bato de la Rosa mula nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court para sa kanya. Ayon kay Senador Ping Lacson, nagbiro daw noon si de la Rosa na ibe-break ang record ni Lacson sa pagtatago. May unang balita si Rafi Tima. Bago ang plenary session, nagtipon muna ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc, pero kapansin-pansin na wala roon si Senador Bato de la Rosa. Simula noong sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na ang International Criminal Court o ICC laban sa senador, hindi na pumasok si de la Rosa. Maging ang budget hearing ng security agencies na siya dapat ang sponsor, hindi niya sinipot. Sabi ni Senate President Tito Soto, maaaring mag-hide ng ethics complaint ang mga bumabatikos kay de la Rosa. Kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito na magandang remedyo para matalakay natin yan. Pero kahit hindi pumapasok, operational pa rin daw ang opisina ni de la Rosa at hindi magkaka-budget cut. Kinumpirma rin ni Soto na hindi applicable sa mga senador ang no work, no pay policy. Hindi. Walang ganong rules sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Ayon kay Soto, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya si de la Rosa. Si Senador Ping Lacson, nakausap daw sa kanilang group chat si de la Rosa 2 linggo na ang nakakaraan. Nagbiro pa nga raw si de la Rosa na ibibreak niya ang record ni Lacson. Nag-chat group kami. Sabi ko, kinukumusta ko? Sabi niya, ibibreak niya raw yung record ko sa pagtatago. That's his decision, ano? Kung ayaw niya mag-present yung sarili niya, leave it up to him. I cannot advise him because I was there. Been there, done that. Tingin naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat bigyan ng gobyerno ng assurance si de la Rosa na magkakaroon ng due process. Personal kong pananaw, hindi pa namin pinag-uusapan ng buong minority. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Diba? Kasi kung sasabihin anytime, pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing option sa lahat yun na huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. Nauna nang hiniling ng kampo ni de la Rosa sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang arrest warrant sa kanya ng ICC. Pero ang Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na tanggihan ito. Sabi ng OSG, hindi raw nakapagpakita si de la Rosa ng aktual na kaso at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyonan ng Korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Naghain din ng OSG ng manifestation para muling irepresenta sa korte ang mga opisyal ng gobyerno na inireklamo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang OSG ay pinamumunuan ngayon ni Solicitor General Darlene Berberabe. Sa ilalim noon ni dating Solicitor General Minardo Guevara, tinanggihan ng OSG na maging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa paniwalang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte at de la Rosa na hindi dapat pabago-bago ang posisyon ng OSG, depende sa anyay political weather. Yan ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.